I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito na naman. Oh my goodness, sabi sa inyo guys. Sabi po dito ng balita mga kababayan. Nako po, sabi ni Sara Duterte, pinupolitika siya. Pero siya po ang namulitika kasi maaga yung deklarasyon niya para sa 2028. Di kayo naloka. Sabi po dito guys, no, eto, nako, matindi ito. Basahin ko sa inyo guys para kumpleto detalyado. Sabi dito man ang balita mga kababayan, Representative Ortega inendorsong ika-4 na impeachment complaint kay VP Sara. Agay, another impeachment. Pang-4 na to guys, yung itong nakaraan ng 9. Nagsampa sila ng kaso for impeachment. Ito na naman. Nako po, matindi ito. Makita, maganda yan para nang sa ganun malalaman ang katotohanan saan napunta yung mga pera ng taong bayan. Panibagong impeachment complaint ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules ng gabi, February 18, 2026, kaparehong araw na inayag ng Vice Presidente ang balak niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa halalan 2028. Paano yung pag na-impeach siya? Matutuloy pa kaya? Of course not. Diba? Wala na tanggal. Sabi pa dito, inahain ni Attorney Nathaniel Cabrera ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara, habang kapuwa naman, inendorso naman ito ni Deputy Speaker La Union 1st District Paulo Ortega at Manila 6th District Bumbino de Bini Abante. Sa reklamo, inhiling ni Cabrera ang impeachment at paglilitis sa Senado laban sa Vice Presidente dahil sa umano'y betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery at iba pang matataas na krimen. Agay. Maisasali kaya dito guys yung tukhang tukhang nung siya ay mayor. What do you think? Sabi kasi ni Las Cañas po yan guys siya ang pasimuno sa tukhan sa Davao nung siya po ay alkalde. Sana isama nila, di ba? Tsaka sa EGK. Agay. Nako po, ang dami. Matindi to. Tuloy. Sabi di complaint prays that the articles of impeachment be acted favorably by the House of Representatives through the affirmative votes of 1/3 of its member, and the articles of impeachment and transmitted to the Senate for trial. Ayon sa dokumento, baka magkano kailangan makakuha sila ng vote ng 1/3. Palagay ko mga kababayan, majority yata makukuha nila ang votes para ma-impeach si Sara. Nako. Nauna nang naipapadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Budjidi III ang tatlong naunang impeachment complaint, ngunit hindi pa ito na-i-initiate. Ayon sa proseso, maaari pang madagdagan ang mga reklamo hanggat hindi ito na-i-refer sa Committee on Justice o naaprobahan sa fast track mode, kung saan kinakailangan ang perma ng isang katlong bahagi ng mga membro ng Kamara o MGOs. Yan guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Sabi sa inyo Nako po. Tuloy. Tulad ng mga naunang reklamo, binanggit din sa bagong complaint ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million
confidential fund, agi. Ito po yung controversial talaga na hindi mo lang siya nagpaliwanag sa House hearing nung panahon na yun. Nung 19 Congress, guys. Bagkus, nagtatantrum siya eh. Tapos, uupo lang sa doon mga ilang minuto, tapos umuwi na. Walang respeto nga eh, bastos. From December 2022 through the third quarter of 2023, respondent controlled or directed to disbursement of confidential funds totaling approximately 612 million 500,000 agay. Ayan, 612,500,000 pesos allocated across the Office of the Vice President, which is ang buo BP, and the Department of Education DepEd during the period when respondent held exercise authority over those offices. Ay sabi dito, from December 2022 through the third quarter of 2023, respondents controlled or directed the disbursement of the confidential funds totaling approximately 612,500 million agay. Ayan. 612,500,000 pesos. Ayan. Allocation across the Office of the President, OBP, and the Department of Education, DepEd, during period when respondent held or exercised authority over this office. Says, ayon sa reklamo, binanggit din nito ang mga aligasyon ng umano'y dating intelligence officer ng Administrasyon Duterte na si Ramel Madriaga. Agay, sabi sa inyo guys, kasama na yan eh. Nako, sinama na nila, matindi ito, wala. Parang nakikita ko mga kababayan, mapapatalsik talaga sa pwesto. Totoo yan. On 29 November 2025, Ramel Madriaga executed a sworn affidavit describing his role in the Vice President Security of Protection Group, BPSPG, and detailing the receipt, transport, and distribution of large cash sums in duffel bags, including the December 2022 transfer of 4 duffel bags, each containing approximately 33 to 35 million nakasaad sa dokumento. Putik, ang dami niyan eh. Tingnan nyo guys wala ba kayo napansin? Yung bintang ni Saldico na mga malita-malita, yun pala sa kanila galing. Binintang lang kay PBBM, anak ng kwago. Nagkanda totoo din mga sinasabi natin. Kung sino po yung mga nagbibintang, yun ang may gawa. Guilty talaga Biro nyo, 33 to 35 million. Putik. Ilang malita yun mga kababayan. Sabi sa inyo itinambak kay PBBM, kumbaga binintang lahat kay PBBM, yung pala gawain nila. Galing na talaga Karma is real. The Madriaga affidavit identifies a specific delivery location, e.g. Cabuyao, Laguna, and Timog Comedy Bar Office, the Ombudsman parking compound, and names individually who received or facilitated the transfer. Dagdag pa nito, OMGOs. Kayo palang may kagagawan. Bakit nyo binintang kay PBBM? Tsaka kay Speaker Martin? Ay, walang usok na hindi sumingaw. Putik talaga. May hanggang Marso 2 ang liderato ng Kamara upang aksyonan ang mga impeachment complaint laban sa Vice President. Yan, abangan po natin yan sa House Committee on Justice. Pag nailipat na doon yan, ay nako, palagay ko guys, tuloy-tuloy. Nako. Hold your breath. Let's watch. Enjoy watching, ika nga. Nako po, delikado ka dito. Sara Duterte.
medyo malala na. Wala na eh. So yun guys, ano pong masasabi nyo? O yan pa mga kababayan, no? Si Congressman Abante tsaka si Congressman Ortega ang yun nag-file ng pang-apat na impeach complaint kay Sara Duterte. Nakakaaw! Ay naka. Ayan o. Sabi ng GMA, baka sabihin fake. Ayan o. Fourth impeachment complaint against BP Sara. Oh, look at fourth. Impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was filed on Wednesday before the office of the House Secretary General. O, ayan na. Inulit ko lang. O, see? O, diba? O, ito. See? Yan o. So, yun guys. Ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Abangan po natin yan. Pag dininig na sa House Committee on Justice, I think, yes. Correct me if I'm wrong. See you again on my next upload. Don't forget to follow me, guys. Bye, bye, bye. And babush, God bless Philippines. Bye, everyone.